Nangyari na ba sa'yo to? Umattend ka ng interview through a recruitment agency o sa isang recruit. Pagkatapos ng interview, maya-maya o siguro hapon, kinabukasan ng maagang-maaga, tinawagan ka ng recruiter mo. Kinumusta ka? Hi, Jerry, kumusta ang interview? How did it go? Mga ganyang dialogue. Siyempre, ikaw, excited ka. It went well. Ay, ganyan, ano? Tingin ko, makuha yung trabaho na yan. Mga ganong dialogue, very positive ka, optimistic talaga. At ganadong-ganado ka sa nangyari. Ngayon, bumanat na naman si recruiter, tatanungin sa'yo, ano yung mga pinagtatanong sa'yo? So, syempre, ikaw, excited ka. Feeling happy and grateful. So, shinare mo yung mga kinukwento mo. At tinanong ako ng ganitong mga technical questions. Ito, sinagot ko. Tinanong niya pa nga ako kung paano ko gagawin itong ganitong project, So, sinagot ko yung mga tanong ko. So, which is okay. So, okay naman si recruiter. Siyempre, nag-thank you sa'yo. Tapos, sabi niya, yung the standard, babalikan na lang kita pagka nakarinig kami ng update sa employer or sa hiring managers. So, lumipas na yung minuto, yung oras, yung araw, yung weeks, yung buwan, humaba na ulit yung bangs mo, patilya mo. Wala nangyari, hindi na naman sumagot. So, in short, sablay na naman yung pag-apply mo. So, ano kaya nangyari? Kasi feeling mo, tama naman yung mga pinagsasabi mo, bakit ganon? Hindi mo nakuha yung trabaho. Ito yung pag-uusapan natin. Isa yan sa dirty secrets ng mga recruiter. 95%. Ito yung tamang dahilan bakit ka kinakausap ng recruiter after you interview ng mga agencies recruiter. Yung iba magalit sa akin, ba't kinukwento ko to? Kasi galing din ako, nasa recruitment din ako eh. Pero ito yung tama. Kung ako ay nagbibigay ako ng agimat sa mga aplikante, so makakatulong sa ito. At paano maiiwasan yung gano'n na hindi magiging negative yung dating mo sa recruiter na nagtitiwala rin sa'yo at iminamarket ka sa kanilang mga clients. So, kagaya na nabanggit ko kanina, kaya ka tinatanong niyan, nagte-take note si recruiter. Kasi, hindi lang ikaw, tandaan mo, hindi lang ikaw magaling sa mundo, hindi lang ikaw ang pwedeng candidate na ilagay nila doon. Sa isa, usually, para ma-meet ng recruiter, ito yung mga hidden secrets na maaaring hindi alam ng isang aplikante. May KPI kasi ng mga recruiters na makapagpadala kami ng mga aplikante, siguro 2, 3, 4 for interviews. Pero before that, maaaring nagpadala kami ng 3, 6 na resume, tapos may shortlist dyan na 3, 2, tapos papatawag nila for interview, tapos magde-decide sila. So maaaring ikaw candidate number 1, tapos may susunod sa'yo number 2 and number 3. So tinawagan ka na yung recruiter kasi gusto niyang magka-idea, gusto niyang tumaas yung percentage, yung prospects na makuha niya yung ng company nila yung role. Kaya kung hindi ikaw makukuha, dapat makuha ng 2. Or kung 3 kayo, tataas yung percentage or yung posibilidad na makasagot kayo ng mga tama. Mas lamang syempre yung company, hindi ikaw, yung company. Kaya siya nagtatanong sa'yo. So, kung naituro mo yung mga pinagsasagot mo, yung mga skill sets na tinanong sa'yo, tapos mismong yung mga sagot mo, sinabi mo pa at nasatisfy, sabi mo pa, natuwa yung employer sa'yo, yung decision maker, kinuwento mo yan doon sa recruiter. So, tinitake note na yan. Tapos, bago magpunta sa final round o sa interview, yung 2 o 3 candidates pa after you, ipe-prep niya yan or ipe-prepare niya. Sasabihin niya na ito yung mga possible questions. Kasi kilala namin yung company na yan, So, ito yung the usual na tinatanong nila. Dapat ito yung mga sagutan or paghandaan mo. So, mas prepared sila kasi yung mindset nila, nabigyan na sila ng input ng recruiter. So, most likely, yan yung dahilan kung bakit kung minsan napakagaling mo na o may mga magagaling na candidates pero yung candidate number 2, 3, and 4 yung nakukuha. So yun yung 95% of the time, yan yung reason bakit sila yung nakukuha, yung mga pangalawa pa. Although, di ba, first impression mas maganda sana, yun yung number 1 lagi, first impression. Pero yun na nga, tama naman yun. Kaya lang, nung tinawagan ka, dahil ikaw yung candidate number 1, kumukuha ng mga clues or input sa'yo si recruiter,
Pero nag-over-detailed ka naman, binigyan mo siya ng binigyan, which is hindi maganda. Uulitin ko, hindi magandang gawin yan after your interview. Kailangan medyo wais ka ng onte, matalino ka. Ngayon, paano mo lulusutan yan na hindi ka pag-iinitan na tinanong ka, no, ng recruiter, o ano mga pinagtatanong sa'yo, ganyan, how was your interview? Siyempre, dapat ang mga sagot mo generalized. Yun, tama, it went well. Ano tinanong sa'yo? They asked me all about the job scope. And I think I answered that. So, yung mga ganong dialogue, wag kang magbigay ng mga particular na tanong. Unang-una, kung iisipin mo mabuti, hindi na yung scope ng recruiter kasi wala naman sa kanyang control yung pag-determine kung anong skills at yung mga pinag-uusapan yun ng line manager. Come to think of it, di ba? Pero dahil nga walang nagsasabi sa inyo niya, walang nagkukwento before, maaring nangyari na rin sa'yo. Mag-comment ka sa baba kung nangyari na sa'yo yun na tinatanong ka ng recruiter. Ano yung mga pinagtatanong sa'yo? Parang parang innocenteng tanong. Pero malalim yun kung titingnan ninyo mabuti, no? Sa recruiter side, kumukuha yan ng tips, kumukuha ng clue para i-share niya ulit, para i-share niya sa mga susunod na candidates. Kasi gusto niya, kung ikaw ay maganda sagot mo, dapat yung 2, 3, or 4 candidates, 4th candidate niya, dapat yun mas maganda ang mga isasagot para makuha niya yung posibilidad na ma-close nila yung position para sa company nila. Kasi babayaran sila nung client na yun kapag na-close yung position. At isa pa, syempre, sa mundo ng recruitment world, ng headhunting business, ang isang position na yan, maaring 6 or 8 kayong agencies na nag-aagawan para 8 yung agents or 5 para makapagbigay ng mga tao na i-interview ng mga hiring managers. Bukod pa sa mga internal applicants or sa mga applicants na direct na nakukuha ng mga HR. So napaka-competitive ng isang bagay ng proseso ng pag-a-apply. Kagaya ng mga previous videos natin, make sure na pinanood mo yan. Binabanggit ko naman palagi dyan. So, yun na lang, At sana ay nakatulong sa'yo itong napaka-simple pero importanteng tip. Let me know sa comments kung nakatulong ito sa'yo at gagawa pa tayo ng mga pambihirang tips na hindi pa nasasabi sa'yo ng ibang recruiters. Okay, tanda mo, kampi tayo, kaya kinukwento ko yan. Kasi, dati rin akong programmer So, galing ako sa mga application na ganyan at naranasan ko mismo yan. Kaya, nung nasa recruitment na ako for 16 years now, naintindihan ko ngayon bakit nila tinatanong yan. So, yan, sinishare ko sa'yo. Usap tayo, ano yung mga gusto nyo yung malaman sa recruitment or sa pag-apply ng trabaho, ano yung mga techniques, ano yung mga questions na hindi kayo confident, pag-usapan natin. I'll be very happy to help. Free yan, free. Hindi nyo kailangan bumili ng libro ko. I'll be happy to help. Bye-bye.